kung ano yung quality talaga dati na pinatikim namin sa inyo. Same quality siya. So kung ano yung lutong dati, same lutong, same sarap, same lambot. After 3 years, masasabi ko po yung lasa, yung quality, hindi po siya nagbago. Masarap pa din po yung ino-offer natin. Ito pa rin ang crispy pata. Nakasanayan nating lahat na hinihiwa ng plastic spoon. Ako po si Paulo Antonio, co-owner ng KK Crispy Pata House. After 3 years, masasabi ko po yung lasa, yung quality, hindi po siya nagbago. Masarap pa din po yung ino-offer natin. Actually, nadagdagan din po tayo ng mga bago sa menu tulad ng sisig, siomai, may mga drinks din po kami, may mga coffee. Makikita nyo po siya sa Facebook page po namin, bago po naming menu. Kung ano yung quality talaga dati na pinatikim namin sa inyo. Same quality siya. So kung ano yung lutong dati, same lutong, same sarap, same lambot. Talagang ang pinaglalaban namin dito is consistency. Dapat simula nung una hanggang ngayon, same ng lasa. Sa sausawan naman natin, ganun pa rin, tamis-asim, maraming sibuyas, flavorful talaga siya, perfect partner sa karne natin. Tapos, may ino-offer din kaming atsara na gawa ng mother-in-law ko. Ngayon, meron din kami ino-offer na chili garlic. Perfect partner din siya na sausawan. Grabe, kapag tinry nyo siya sa balat, tapos sasawsaw nyo sa suka, talagang sobrang sarap. Sa pricing natin, simula after 3 years, nagdagdag tayo talagang sobrang konti lang. Siguro almost 100 to 150 lang yung tinaas niya in 3 years. Alam naman natin, talagang lahat ng bilihin ngayon, nagtataas talaga. So, kami, pinipilit namin na medyo competitive pa rin yung pricing natin para kaya pa rin ng kahit sinong customer natin. Sa sizing natin, sa crispy ulo, crispy pata, halos same pa din siya. Ino-offer natin dati. Nadagdagan lang tayo ng mas malalaking sizes ngayon tulad ng special cut crispy pata at special cut crispy ulo. Baga sila yung mas malalaki pang cut ng meat. Siguro masasabi ko po, yung crispy pata namin super lambot talaga. Kayang hiwain ng plastic spoon, plastic fork. Yung lasa niya din, nanunuot siya hanggang loob. Yung pata kasi pag saglit lang napapakuluan, hindi masyadong napepenetrate ng flavor yung loob. So, sa KK Crispy Pata House, hanggang dulo po talaga malasa po yung laman niya. Then, yung lutong niya, talagang yung manipis na lutong siya, hindi siya yung malutong na matigas sa ngipin. Masasabi ko, may kakaibang crunchiness si KK Crispy Pata House. Siguro, nakatulong din po yung paggamit namin ng ng kahoy, panggatong sa panluto kasi mas malakas yung apoy niya, mas mabilis naluluto yung skin niya. Siguro may something na nagpapasarap talaga gamit yung panggatong. Unang-una siguro masasabi ko pong nag-level up is yung sa customer service natin. Mas mabilis tayo mag-respond, mas kaya nating mabigay yung order nila kung anong size or taga saan sila. Pwedeng kami na yung magbubook ng riders para mag-aantay na lang po talaga sila sa bahay nila. At ito pong month of January, nagsimula na po kami magpagawa ng bagong store sa Santa Maria, Bukawi Bypass sa Bulacan po. So yun po yung unang branch ni KK Crispy Pata House. Nakapag-improve po tayo, masasabi ko po, ito yung unang step po ng bagong gagawin naman po ni KK Crispy Pata House, yung magtayo po ng mga ibang branches. Dito sa KK Crispy Pata, ang tradisyon talaga, pagka niluluto po nila mga Noy yung crispy pata, pinapakuluan ba, pinapalambot, gumagamit ng katsa. Ito po yun, pakita ko lang sa inyo. So ayan yung katsang pinambabalot sa bawat crispy pata na niluluto. Ito, mainit-init pa, katatanggal lang po doon sa crispy pata galing sa lagaan na malaking kaldero nila. So dyan yan, tapos may mga iba't ibang sangkap pa silang nilalagay, spices. Kaya talaga nga naman, pagka prinito, lumalabas yung lasa niya at sobrang lambot. Pwede talagang tusukin ng plastic spoon. Let's get it on! So, sa mga gusto pong matikman ang aming pinagmamalaking crispy pata at crispy ulo at yung bago naming sisig, punta lang kayo sa Facebook page namin with KK Crispy Pata House. Pakisupport na rin yung magiging bagong branch namin sa Bukawi Santa Maria branch. Tuloy-tuloy pa rin po tayo magbibigay ng magandang quality ng pagkain. At ito pa rin ang crispy pata, nakasanayan nating lahat na hinihiwa ng plastic spoon. KK Crispy Pata. Nako, after 3 years mga Noy,
napanood nyo itong video ko nung puntahan kong unang beses si Sir Paulo, no? Nung time na yon, hindi pa po ganito yung itsura ng tindahan, no? Iba pa po yung lutuan. At wala pa po masyadong vlogger na pumupunta, no? Na nakita ko lang Sir Paulo na alam nyo po talaga ang pumukaw, no? At nagpapunta sa akin dito. Itong hawak ko na nakitang-kita nyo naman, plastic spoon. Ginamitan ng plastic spoon. Ang crispy pata, pati po yung crispy ulo nung time na yun, no? Tinusok ko po yun at talagang bumabaon nga naman diretso hanggang loob ng karne. Ganong kalambot, wala pa rin daw pagbabago until now, 2026 na. Ano pa nga ba? Siyempre, bago natin tikman to, checkin muna natin kung kaya pa rin ba ng plastic spoon itong crispy pata ni Sir Paulo, ha? O, tusok na nga mga Noy, wag na nating patagalin pa, no? Siguro wag natin masyadong gamitan ng effort, no? Normal lang na itusok. Wow! Oh, ayun, no? Nakita nyo po, oh. Patatagusin ko ngayon dyan sa kabila. Napakita nyo gaano kalambot yan. Ayan po yung sinasabi kong crispy pata ni KK. No, tinusok pa ng isang kalawang beses. Nakita nyo lumabas yung karne. Ayun, no? Bagong luto, umuusok pa. O, tutukan po natin yan, mga Noy, para makita nyo kung gaano ko tinusok ng plastic spoon. Yan, only KK Crispy Pata, no? Naalala ko po dati, talagang yun ang isa sa nagtawag ng pansin ko, no? Kung bakit ko po pinuntahan ito. Siyempre, bilang isang Valenzuelano din po, support local tayo, no? Ayan po, init. Bagong lutong crispy pata, yan, naghihibla-hibla, no? Wala munang kahit ano, mamaya papakita ko sa inyo ano yung mga tinitimpla nila dito, nilalagay nila dito, yung suka niya. Ito muna, yung sariling karne lang. Ang linamnam. 3 years, no? That's about 2022. Deja vu, no? Kung sabihin natin, yung lasa po ng crispy patang tinikmang ko noon, yun pa rin siya hanggang ngayon. Yung lambot, yung juiciness nung karne, andun pa rin po, hindi pa rin nawawala, no? Marahil, marahil po mga Noy, sa mga nanonood sa atin, isang nagdadala ng quality po ng KK Crispy Pata House is the tradition. Diba? Napansin nyo naman paano niluluto ito? Malaking kaldero at panggatong. Old school style, no? Ang nabago na lang po yung tindahan, yung kanyang lutuan. Nilagyan na po ng mga parang chimney, no? Para hindi nga naman po nakakaano sa mga kapitbahayan dito, no? This is a residential area, although ang lakas po, no? Na ang daming bumibili KK Crispy Pata. Biyakin ko na po yung balat nito, no? Ayan na, hindi ko mahawakan, bagong luto po. Pero papakita ko sa inyo kung paano natin tatanggalin ang balat. Wow! Look at that. Tingnan niyo po yung logo. Yan, ang karne na sinasabi natin. Yung isang quality, masarap na KK Crispy Pata. Masaya lang po ako ngayon, no? After 3 years, nakabalik po tayo dito kay Sir Paulo, no? At ito nga po ang hinanda niya ngayon na ano mga nag-level up, no? Pakita natin, yan, nakikita niyo naman po sa harapan. Nag-level up po, may sisig na, may siomay na, at ang isang nakakatuwa. Ito pong bago, pakita ko sa inyo yan, ha? Wow! Tingnan nyo naman, pag bumili po kayo ng chili garlic sauce, ganito lalagyanan, nakatapon, di ba? Ayan po, usually pag bumibili tayo, di ba, yung easy, yung diroskas po na natakip, no? Ito po, tapon, no? At saka, quality-wise, meron po ako ditong nakalabas. Tingnan natin yan. Ayan, no? Oh. Tikman ko nga ng konti. Wala munang sausawa, ilalagay tayo. Ganda ng anghang. Naramdaman ko kaagad kumagat sa ulo. Ito po yung sinasabi nating sausawa nitong crispy pata. Maraming sibuyas, no? Yan ang importante dito. May karne pang konti yan, ha? Sausaw natin. Siyempre, pag kumain ka nito, gaganyanin mo. Pakita natin yan. Tirahin na natin to. Ganun po kalutong. At ganun kasarap. Pag minatch po dito sa sausawan, mga Noy, ganun kasarap. Ang gawin natin ngayon, sausaw natin dito sa chili garlic ito. Ganyan, kukuha tayo ng ganyan. Sabay, kagat. Tungga.
Kung naglalaway po kayo sa ginagawa ko ngayon, pwede kayo umorder, no? Pakita natin ang Facebook page na yan. Mga bagong menu nila, nandyan din po. Showcase natin ang kanilang menu, mga pricing po. Sa mga magtatanong ng presyo ng KK Crispy Pata, sabi nga ni Sir Paulo, medyo nagdagdag siya ng konti, no? 100 to 150 pesos from way back 3 years ago. Dahil siyempre nga naman, tumaas ang presyo, pero hindi ganun ka grabe ang tinaas, no? Siguro, napansin nyo marami nagbebenta ng Crispy Pata ngayon, mga Noy. Ang isang kalidad ng KK Crispy Pata, yun po, no? Siyempre, iconic na tinutusok ng plastic spoon. Plus, buo po ito, no? Buuan kung bibili kayo. Kasama yung kuko. Yung pinaka-paa niya, yan po, yung mga kuko nandyan. Pag bumibili po ako ng Crispy Pata, gusto ko yung part na ito. Yung parang pinaka-paa niya. Ang sarap kasi ng lasa. Sorry hindi po kayo kumakain ng ganito. Sa akin po nakakain ako nito, no? Bakbakin natin tong karne. Yan. Pakita ko sa inyo paano kinakalkal ng plastic spoon, no? Oh, ganyan po. Ang tanong ko, muusok ko. Dadalawain ko, hindi ko mahawakan, mainit. Pero, yan, nakakuha na tayo. Ganyan o kalambot, napupunit, oh. Diba? Grabe. Sa mga Noy natin nanonood, anong masarap pag kumakain po tayo ng mga ganito, no? Yung mga sobrang linamnam na pagkain, no? Siyempre, hindi mawawala itong atsara. Normal po sa atin, pinapartner sa tinapa, di ba? Pero dito po, kay KK Crispy Pata, makakabili din kayo nitong atsara na gawa pa ng mother-in-law ni Sir Paulo, no? Kaya nga naman, Lola knows best, di ba? Yung mga lola dyan na gumagawa ng atsara. Ay, sarap. Grabe. Ang sarap po ng atsara. Titira ka nga nito. Abayan mo, ayan o. Sausaw. Bira. Hands up. 2 thumbs up, double check syempre. KK Crispy Pata, mula noon hanggang ngayon, masasabi ko po sa inyo natikman ko 3 years ago. Ito ang bago po dito sa Crispy Pata. Isa pang nag-level up, bukod po doon sa pinakita ko sa inyong chili garlic, no? Nakita nyo itong dalawa sa harapan nyo. Meron na din daw po silang sisig at siomay, no? Natin, Japanese mayo pala gamit dito. Wow, sarap na pulutan ito. Pang rule number 1. Ang lutong ng crispy ulo. Masarap siya. Hindi ko sa no? Something siya na bago sa panlasa ko. Kasi Japanese mayo yung ginagamit. Ang sarap ng lutong ng mukha. Crispy po na nasa loob. Siomay. Kunin ko lang yung sausawan para makita niyo po. Kaya pahetsa na po kayo sa mga nanonood sa atin. Nagmumukbang ako dito. Ang dayong inanda ni Sir Paulo, no? Ang lalaki. Kaya kumuha po ako ng isa. Pakita ko lang sa inyo. Jumbo siomay, oh. Yan. Wow. Sabay. Lapa na to. Natin patagalin. Siomay nila malaman, ha? Maangang yung sausawan. Naubo po ako. Ito, masasabi ko out of my own opinion. Dahil nasimulan ni Sir Paulo itong masarap na Crispy Pata. Noon pa man, 2011 niya yata ito naumpisahan. Yung kalidad po kasi, hindi kailangan mawala, di ba? Kaya naman siguro, sa kanyang pagdadagdag dito sa pag-expand ng kanyang negosyo, hanggat maaari, no, mini-maintain niya na hindi masira yung quality ng mga pagkain, yung lasa, at yung iconic na Crispy Pata niya, di ba? Anyway, mga Noy, para hindi masyadong umaba, no? At medyo mababa na po itong video natin, yung taste test. Maraming salamat na naman po sa inyo na pinagsamahan natin ngayong araw na to. Sana nagustuhan nyo ang video natin na gabundok na Crispy Patang ito nakahanda sa aking harap ngayon. Siyempre, huwag natin kalimutan Facebook page po ng KK Crispy Pata House. Just in case you want to order, ayan po. Siyempre, pasalamatan natin Sir Paulo. Sa kanya may bahay, tumulong sa atin at nagpauhing tulot para po ulit mabalikan natin sila after 3 years, no? Siyempre, ano pa nga ba? Lagi lang po tayo magdarasal, huwag tayo makakalimot sa taas. Siyempre, ingat po tayo palagi, lalong-lalo ngayon, napakauso po ng mga sari-saring sakit, no? Panatili natin malakas ang ating katawan at passion at pagmamahal sa lahat ng ating ginagawa. Siyempre, high six sa inyo, pagmamahal para sa ating lahat. Bye!